Part 11. Ilang sandali ay tuluyan na silang nakarating sa harap ng bahay ng papa ni Belinda. Nakatayo na sila sa harap ng gate nang hindi alam ni Belinda kung tutuloy pa ba siya. Sobrang liwanag ng buong bahay. Malakas ang tugtog, pero kahit na malakas ang tugtog ay rinig ni na Belinda ang malakas na hiyawan at tawanan sa loob. Belinda bit her lips and suddenly didn't want to enter that house. Tara, mukhang wrong timing tayo. Sa susunod ko na lang siguro kausapin si Papa, Belinda said and tried to smile. After that, nag-iwas ng tingin si Belinda at tumingin sa kalsada at naghanap ng taxi. Natahimik naman si Leah. Leah looked inside the house and then sighed. Kahit nasubukang lagyan ni Belinda ng ngiti ang labi, alam niyang masama na ang pakiramdam nito. Leah didn't ask or say something after that. Umuwi sila sa apartment na halos walang nagsasalita sa kanila. Leah just let her because she knows Belinda very well. What do you want to eat? Leah asked Belinda nang makita ang pagdiretso nito sa pinto ng kwarto niya. Masyado akong maraming kinain kanina kaya hindi ako gutom. Inaantok na ako, kaya tinuro ni Belinda ang kwarto niya. Mauna na akong matulog. Salamat sa pagsama. Leah sighed after Belinda entered her room. Leah suddenly looked at her phone. Warren, can I go to your apartment? Kanina pa yung text ni Warren kay Leah, pero ngayon lang naisipan ni Leah na mag-reply. Hindi alam ni Leah kung saan kinuha ni Warren ang number niya, pero mula kaninang umaga ay ilang beses na itong nag-text sa kanya. Leah, bakit parang masyadong busy ang pinsan mo sa trabaho? Pakisabi sa pinsan mo na my friend needs him right now kaya pumunta siya ngayon dito. Tandang padamdam. Kakasend pa lang niya noon ay muling nag-text pabalik si Warren sa kanya. Warren, kung mapapapunta ko ba riyan ang pinsan ko, pwede na akong matulog ulit dyan. Umawang ang labi ni Leah sa nabasa. Imbes na mag-type, agad niyang dinial ang phone number ni Warren. Tapatin mo nga ako, do you like me? Agad na tanong ni Leah nang sagutin iyon ni Warren. Nakagat na lang ni Leah ang labi nang marinig nito ang pagtawa ni Warren. Hindi. Napangiwi si Leah sa diretsyong sambit ni Warren. Then why do you want to go here? Ano? Namiss mo iyong halik ko. Sarkastikong pabalik na tanong ni Leah. Gago ka ba? Leah said habang patuloy pa rin sa pag-ubo, pero si Warren ay talagang hindi na mapigilan pagtawa. Papapuntahin ko riyan ang pinsan ko, pero pupunta rin ako riyan. I am going to sleep there. Warren said, pero may pagtawa pa rin sa boses nito. Muli na lang tuloy na pairap si Leah. Napairap si Leah sa narinig. Wala kang tutulugan dito. Papuntahin mo na lang yang pinsan mo rito dahil kailangan ng comfort ng kaibigan ko. Mariin ang sambit ni Leah, pero hindi man lang pinansin ni Warren ang sinabi nito sa huli. I'm fine sleeping on the sofa. Napasinghap si Leah. Ikala ko ba hindi niya ako gusto? Hindi napigilan ni Leah na sabihin iyon sa isip niya. Hindi ka welcome I call him right now. Bye. See you. After that, the call ended. Warren sighed after that call. Kahit hindi niya tawagan si Van, siguradong gagawa iyon ng paraan para mapuntahan si Belinda. Van just really can't live right now because Zai is here again in the Philippines. Ang malala, nasa bahay ni Van si Zai. Van looked at Zai, who was now lying on the bed. Van really can't think anymore. Wala siyang nagawa kundi hayaan si Zai na pumunta sa bahay niya. Kaninang umaga ay sobrang abala siya sa pagtatago ng lahat ng gamit ni Belinda. Van didn't want to do that, pero pinuntahan siya ng ina sa bahay niya at siya mismo ang nag-utos sa mga kasambahay na alisin ang lahat ng bagay na pag-aari ni Belinda. I already like that Belinda. Muntik nang mahulog ni Van ang basong hawak nang marinig niya iyon galing kay Zai. What do you mean, Belinda? Tumango si Zai. Yes, si Belinda. Layong nakita mo sa restaurant, iyong hinabol mo. I saw her and had a conversation with her. Nasabi ko kasi kay tita kanina na gusto kong maglibot sa buong building, and then si Belinda ang nautusang samahan ako. Napapikit si Van. He didn't expect na talagang uutusan ng mama niya si Belinda na samahan si Zai. But don't worry. Nasabi ni tita na you want to stay low-key as a CEO and walang gaanong nakakakilala sa'yo. Ang sabi lang ni tita ay simpleng engineer lang ang pagkakakilala sa'yo so I never mentioned your name.
Hindi alam ni Van kung makakahinga ba siya ng maayos pagkatapos marinig iyon. Zai is kind of talkative so her stories did not end there. Maraming naikwento si Zai kay Van, and Van just nodded every time Zai asked a question about him. Hinayaan lang ni Van na magkwento ito at hinintay na antukin. Van looked at his phone nang wala na siyang matanggap na text galing kay Belinda. He is with Zai, but Van can't help but think about Belinda. I'm going to sleep first. Good night. Leon na ata ang pinakamagandang salitang narinig ni Van mula pa kanina, without knowing na napapansin na ni Zai ang ilang beses na pagtingin-tingin ni Van sa phone nito at hindi ito gaanong nakikinig sa sinasabi ni Zai. Okay, good night, Van said, the reason why Zai bit her lip. Imbes na tuluyang ipikit ang mata ay tumayo pa ito. Lumapit si Zai kay Van at hinalikan ng mabilis ang labi ni Van. Isang malalim na buntong hininga na lang tuloy ang pinakawalan ni Van nang muling sumagi sa isip niya si Belinda. After that, Van just said that he needed to do something kaya hindi pa siya matutulog, but the truth is, he already wanted to go to where Belinda was. Pababa na siya nang makita si Warren na papasok. What are you doing here? Van asked, pero tumingin lang si Warren sa dinaanan ni Van. I know that it's hard for you, pero talaga bang ipagpapatuloy mo to? Warren already couldn't stop himself from asking that with his serious voice. Hindi pa nakakapagsalita si Van nang muli na namang magsalita si Warren. Lee told me that Belinda needs you. Ayoko sanang sabihin ito sa'yo kasi hindi ko pa rin gusto itong ginagawa mo at ayaw kong iwan mo si Zai rito, but Lee called me and I think Belinda really needs you. Biglang pag-aalala ang bumalot kay Van at biglang naisip na baka may ginawa ang pamilya ni Belinda kay Belinda. Isang tingin ni Van sa taas ay agad na siyang napapikit. Belinda wiped her tears as she thought about her family. Akala niya ay tanggap na niya sa sarili niya na kahit kailan ay hindi niya mararamdaman ang pagmamahal at masayang pamilya, pero hindi niya pa rin mapigilan ang sariling masaktan nang makita niya kung gaano nagsasaya ang pamilya niya kahit nawala siya. Napapikit siya at napayuko nang maalala ang malakas na hiyawan. Isa sa mga pinapangarap ni Belinda ay ang maging makasundo niya ang papa niya at pamilya nito. Ito rin ang isa sa rason kaya nakipagmabutihan si Belinda kay Danilo noon. Naiangat ni Belinda ang mukha nang marinig ang pagbukas ng pinto. Agad na tumayo si Belinda at linapitan si Van. Belinda hugged him and without even saying, hindi na napigilan ni Belinda ang humagulgol. What happened? Van asked and hugged Belinda back. Umiling si Belinda habang nakayakap pa rin kay Van. Wala lang ito, Leon na ata ang pinakatangang sagot ni Belinda sa buong buhay niya dahil obvious naman na hindi iyon wala lang. Did they do something to you? What is it? Pinagbuhatan ka ng kamay ng papa mo. Pinagsalitaan ka ng masasama ng mga kapatid mo. Tuloy-tuloy na tanong ni Van dahil hindi siya naniniwalang wala lang iyon. Alam ni Van na kung sisigot si Belinda ng oo ay ngayon pa lang, gagawa na siya ng paraan para pabagsakin ang kumpanyang meron ang pamilya ni Belinda. Hindi. Wala silang ginawa. Humigpit ang yakap ni Van kay Belinda. Yakap-yakap niya ito nang magsimula siyang maglakad papunta sa kama. Naupo si Van at hinayla si Belinda para mapaupo sa kondongan niya. Belinda comfortably put her face in Van's neck. Nilagay pa nito ang dalawang braso sa batok ni Van para makayakap. Ang saya nila, si Papa at ang pamilya niya. Ang saya-saya nila. Nabasag ang boses ni Belinda nang sabihin niya iyon kaya mas lalong humigpit ang yakap ni Belinda kay Van. Hindi man lang ba ako inisip ni Papa? After the agreement between you and him, hindi ba niya kailanman naisip na gumawa ng paraan para hindi tuluyang maputol iyong relasyon namin bilang mag-ama? Napahikbi si Belinda. It's my dream to feel happy and contented with my father and mother, but they both don't want me. Parang parehas nila akong sinusuka. My mother didn't come back after she divorced my father. Iniwan niya ako at hanggang ngayon hindi na bumalik. Ni hindi man lang ako kinamusta o kahit si Lola na lang. Sinusubukan naman ni Belinda ang gawing maayos ang sarili. Iniiwasan ni Belinda ang isipin kung gaano siya hindi gusto ng dalawang magulang niya, pero may mga pagkakataon pa rin talaga na kahit anong gawin niya, the pain still remains. Baby, I'm here, Van said, pero kinakain na talaga ng konsensya niya ang sistema niya.
Parehong ayaw ni Van na saktan si Zai at Belinda, but thinking everything, he knows that he will hurt Zai and Belinda. I will try to talk to Zai about our engagement, Van said seriously when he was with Warren. Nasa sala sila ng apartment nila Belinda at ang dalawa ay parehas na tulog. Warren will be sleeping on the sofa, while Van will be sleeping inside Belinda's room, pero maaga itong babalik kay Zai para hindi ito magtaka. All of this is really making Van crazy. You'll stop the engagement. Van looked at his wine glass. I'm hoping that Zai will understand. Hindi ko na kaya itong ginagawa ko. It's freaking crazy na pagkatapos ko sa isa, pupunta ako sa isa. Sarkastikong natawa si Van nang sabihin niya iyon. Pumikit siya ng mariin at mahinang napamura. I want to make Belinda happy. I want to look at her na wala akong kung anong tinatago sa kanya. I need someone to talk to, kaso ayoko namang pag-usapan ito sa mga pinsan at mga kaibigan ko. Pwede naman siguro akong magsumbong sa'yo, no? Kinabukasan ay nagulat si Belinda nang makita niya si Zai sa cubicle niya. Pumasok pa rin si Belinda kahit na day off niya. Dahil sa nangyari kagabi ay hindi na tinuloy ni Belinda ang puntahan ulit ang papa niya. Siguro hindi ngayon, pero siguradong pupuntahan niya pa rin ang papa niya para masagot ang mga tanong niya. Even Leah and other employees were curious about Zai when they saw her sitting next to Belinda's chair. Kitang-kita kasi sa pananamit niya na mayaman siya at hindi siya basta-basta kaya talagang napapatingin sa kanya ang halos lahat ng dumarating. She's beautiful. Maputi, mahaba ang buhok, at maganda manamit, layong tipong kahit anong sikip at liit ng damit na suot niya ay hindi nagmumukhang malazwa. I feel like he's hiding something from me. I slept at his house last night, but I'm still not content. You know that girl instinct. I clearly feel that something's going on with my fiancé, Zai said while staring at Belinda's laptop. Why don't you ask him directly or just trust him? Belinda said while starting to work. Belinda suddenly felt that Zai was like her younger sister. Habang iniisip iyon ay parang biglang lumulundag ang puso niya. Belinda didn't feel this with her stepsister kasi palagi namang mainit ang dugo nila sa kanya. Pero ang isiping may naglalabas ng sama ng loob sa kanya na mas bata sa kanya at kahit hindi pa masyadong malalim ang pagkakakilala nila ay pinagkakatiwalaan na siya nito na sabihin ang mga bagay na iyon. I trust him, but if that instinct really comes across in my mind, ang hirap na alisin sa isip, Zai sighed. Napatitig si Belinda kay Zai sa tabi niya. Kagat-kagat nito ang labi at parang batang malapit na umiyak. Belinda suddenly fixed the papers on her table. Halika nga. Sa labas tayo, lilibre kita ng umayos ang pakiramdam mo, Belinda said and looked at Leah who surely heard everything Zai said. Tumango si Leah kay Belinda kahit na wala pa man siyang sinasabi. May gusto ka bang ipabili? Belinda asked Leah. Isang boyfriend, kaya mo? Leah joked. Napailing si Belinda at natawa na lang. Pwede kong tawagan ang asawa ko at sabihing naghahanap ka ng boyfriend, para iyong pinsan na niya ang kusang pumunta rito. Gusto mo? Napangiwi si Leah. Kung iyong hambog na iyon pa, huwag na lang. Natawa na lang ulit si Belinda. Wala akong ipapabili. Sige na marami akong trabaho ngayon. Ipasyal mo na ang baby girl, Leah said and immediately made a peace sign to Zai dahil narinig niya ito. Napailing si Belinda dahil talagang parehas sila ng iniisip ni Leah. Zai is a grown woman, pero sa kilos nito kitang-kita na bata pa rin ito even behind those matured clothes. Kaya nga akala ni Belinda ay masama ang ugali nito at nag-aalangan siya sa utos ni Manager Cecilia. Joke, Leah said. Zai just smiled at mukhang natawa rin sa sinabi ni Leah. After that, tuluyan na silang umalis. What food do you want? May restaurant kang gustong puntahan? Belinda asked when they were already outside the building. Kahit saan na. Tumango si Belinda at agad na pumara ng taxi. Kinuha ni Belinda ang phone nito nang mag-vibrate. Van, where are you? Isn't it your day off today? Napanguso si Belinda sa nabasa. Kaninang paggising nito ay wala na si Van sa tabi niya kaya hindi niya na ito nasabihan. Hindi na rin naman nag-text si Belinda dahil mukhang busy na naman ang asawa. Belinda, pumasok ako sa trabaho, pero mukhang hindi na rin ako magtatrabaho. Belinda said that and looked at Zai when she heard her sigh.
Nakatingin ito sa phone niya habang kagat-kagat ng mariin ang labi. Muling tinignan ni Belinda ang phone nito. What do you mean? Belinda, may kasama ako. Van, who? Lalaki. Sinubukan ni Belinda ang lahat para hindi matawa sa nabasa. Wala si Van sa tabi niya, pero parang narinig niya ang boses na parang naiinis. Belinda, oo, lalaki ang kasama ko at pupunta kaming restaurant ngayon. Belinda bit her lips nang may send na niya iyon. Van, text me the address, pupunta ako. Binasa ni Belinda ang labi at napaayos sa pagkakaupo. Belinda, baliw. Joke lang. Babae ang kasama ko at ililibre ko lang sa labas dahil may problema. Van, suck. Don't joke around lalo na kung tungkol sa lalaki. New friend. Okay. Next time, get my ATM para may magamit ka. I'll just finish this meeting and we'll see each other again. I miss you. Parang nakalutang si Belinda habang binabasa ang text ni Van sa kanya. After she sent that, she looked at Zai again. You okay? Belinda couldn't stop herself from asking that to Zai. Zai looked at her and just nodded. Nang nasa restaurant na sila ay agad na tinanong ni Belinda si Zai kung anong gusto nito. Thank you pala. You know, I just need someone to talk to kasi hindi ko naman masabi ito sa pamilya ko. I'm afraid that my family will do something at baka mahusgahan pa ang fiancé ko ng asawa ko tapos baka mali lang pala ako. Belinda sighed after hearing that. Why don't you just straight up ask him about what you feel? Hindi mo na itatanong, niloko rin ako ng fiancé ko and it was so painful kasi akala ko siya na. Kitang-kita ni Belinda ang pagbilog ng labi ni Zai sa gulat. Really? Why? I mean you look so beautiful. Well, your outfit is just not that good, but really, you look beautiful. Hindi naman maiwasan ni Belinda ang matawa sa narinig. M.I. Parang hindi naman. Umirap si Zai kay Belinda at talagang pinakita niya iyon dito. You are. I even think that you are the engineer Van's type, you know. Akala ko babae ka niya. Nagduda nga ako, pero when I saw you in the company, napatunayan kong hindi ka naman pala niya babae. You are just part of the company, Zai said at uminom sa in-order nitong milk tea. Napanguso naman si Belinda sa narinig dahil naalala niya kung paano siya umiyak kasi akala niya ay may babae si Van. Totoo, niloko ako ng taong akala ko magiging parte na ng buhay ko. It was too sudden because I was too happy, but suddenly, I saw him with a woman in our supposed room pagkatapos ng kasal. Belinda tried to find the pain that she felt that day, pero napangiti siya at napatitig sa iniinom niya nang mapagtantong wala na siyang ibang maramdaman. Thanks for today. Salamat sa pakikinig, Zai said. Pagkatapos nila sa restaurant ay nag-aya siya na pumunta sa mall. Sumama si Belinda dahil kitang-kita naman niya na kailangan talaga niya ng kasama. Wala iyon. Nag-enjoy din naman ako. I was really planning to work today even though it's my day off kasi busy ang asawa ko at wala naman akong gagawin. So, it's really good that you came today. Wala pa ba ang driver mo? Sa maghapon na iyon ay naging mas magaan pa ang loob ni Belinda rito. Zai was really nice and a good person. Nalaman niya rin na arranged marriage lang pala ang meron sila ng CEO kaya talagang kahit na sigurado naman na ikakasal sila, hindi mapigilan ni Zai ang mag-alala. After that long day, umuwi na si Belinda sa apartment niya at nadatnan niya na roon si Leah. Napanguso na lang si Belinda nang makita nito si Leah na muling nakakandong kay Warren at nagkunwari na lang tuloy si Belinda na walang nakita, lalo na nang nagmamadaling umalis si Leah sa kondongan ni Warren. Nandito ka na pala. Kamusta si baby girl? Tanong ni Leah at agad na naupo sa isang single sofa. Belinda saw how Leah started fixing the papers on the center table. Medyo maayos na rin siya, Belinda just answered. Who's that? Warren asked. Iyong, natigilan si Belinda sa pagsasalita ng may mag-doorbell. Belinda immediately came close to the door and opened it. Mabilis niyang niyakap si Van nang makita niya ito. Van chuckled when he saw how excited Belinda was. You miss me so much. Van whispered. Lumayo si Belinda at tinignan si Van. Hindi. Gusto lang kita yakapin, pero hindi kita na-miss, Belinda jokingly said.
She was about to turn away, but Van immediately held Belinda's waist and kissed her lips even though Leah and Warren were watching. Mga walang modo. May kwarto naman, sa harap talaga namin. Natatawang sabi ni Leah na ikinatawa na lang din ni Belinda. Tinapik ni Belinda si Van sa balikat at agad na lumayo. Lumapit si Belinda sa sofa at agad na naupo roon, at lumapit din naman si Van agad at naupo rin sa tabi ni Belinda. So, anong balak niyong magpinsan? Gawing apartment niyo rin itong apartment namin. Leah asked while looking at Van and Warren. I'll pay everything here, just let me go here every day, Warren said, which made Leah scoff. Anong akala mo sa amin? Walang pera. We are working in one of the big companies here in the Philippines. Bulyo ni Leah kay Warren. Muling nagsagutan ang dalawa. Van didn't pay attention to what Leah was saying and just focused on Belinda. Van put his arm on the sofa's back, na siyang dahilan kaya nakaakbay siya kay Belinda. Mag-order na lang tayo. What do you want for dinner? Van asked, and, using his other hand, he held the ring on Belinda's finger. Van tried to talk to Zai a while ago. Maaga siyang bumalik sa bahay niya para makausap si Zai tungkol sa engagement nila, pero hindi na natuloy nang magpaalam ito na may pupuntahan daw. Ramdam ni Van na medyo nagdududa na si Zai sa mga kinikilos niya. Just like tonight, they needed to attend a family gathering, pero hindi pumunta si Van dahil gusto niyang makasama si Belinda. By the way, who's the friend you were talking about a while ago? They were already at the dining table at inaayos na ang mga in-order nila sa lamesa. Halos lahat sila ay nagtulong-tulong sa paglipag ng mga pagkain sa lamesa dahil masyadong marami ang mga in-order ni Van. Belinda didn't expect that. Kung alam niya lang, napigilan sana niya itong umorder ng marami. It's the CEO's fiancé. Iyong kasama mo sa restaurant. Kahapon kasi inutusan ako ni Manager Cecilia na i-tour at samahan si Zai sa buong building, and today, sinamahan ko siya dahil may problema, Belinda said at inayos ang huling putaheng in-order ni Van. Belinda looked at Van nang mapansin ang pagkatigil nito. Pati si Warren ay napasulyap kay Belinda nang sabihin niya iyon. You okay? Belinda asked. Napahawak si Van nang mariin sa upuan nang makita ang titig ni Belinda sa kanya. Hindi maiwasan ni Van ang matigilan. Narinig na niya ito kay Zai, but it was too much for him to hear it from Belinda, especially since she called Zai her friend. He didn't know if fate was playing with him or what. This is just really too much to bear. Van tried everything he could to appear normal. Nagulat lang ako. You didn't mention it to me last night, Van said, trying to be okay after hearing all of that. Nakalimutan ko, pero iyon nga. She is really one of the important people in our company. Fiancé ba naman ng CEO? Van sighed. Pakiramdam niya habang tumatagal ay mas lalong humihirap ang sitwasyon niya. How did Belinda and Zai suddenly become close? Warren, on the other flank, just became silent. Kitang-kita niya kung paano napalitan ng pag-aalala ang mukha ni Van pagkatapos sabihin iyon ni Belinda. She's nice. Hindi siya tulad noong mga mayayaman. Right, Leah? Saka she looks so mature, pero para sa akin, she still seems so young, Belinda said at talagang hindi natapos roon ang usapan, which made Van really uncomfortable. After they ate, they went inside their room. Van immediately hugged Belinda. Oh, gulat na tanong ni Belinda sa pagyakap sa kanya ni Van. Can I have a favor? Nilakasan na ni Van ang loob. Van buried his face in Belinda's neck. Hindi naman mapigilan ni Belinda ang matigilan sa narinig, lalo na at ang boses nito ay parang nahihirapan. Tinanggal ni Belinda ang kamay ni Van sa bewang niya para harapin ito, but Van didn't let her. May problema ba? Van, what is it? Nag-aalalang tanong ni Belinda dahil sa pinapakita nito. Mas lalong ayaw ni Van na tanggalin ang pagkakayakap niya kay Belinda. Van hugged Belinda tightly. Please, Van said, his voice hoarse with emotion. Van, ano bang nangyayari sa'yo? Talagang puno na ng pag-aalala si Belinda. Sinubukan niya ulit tanggalin ang kamay ni Van para matignan ito sa mata, pero talagang hindi siya hinayaan ni Van. Please, don't be with her anymore. Please, try to avoid her,
halos nagmamakaawang sambit ni Van kay Belinda. Punong-puno na ng takot si Van. Takot siyang mas mapalapit pa lalo ang dalawa. Takot si Van dahil alam niya kung gaano kasama ang mga kasinungalingan niya. Takot na kahit siya, na baka kapag mas lalong tumagal ang pagsisinungaling niya, mas malaki ang tsansang iwan siya ni Belinda, and he didn't want that to happen. Ha? Anong ibig mong sabihin? I don't get you, Van. Bakit ko naman gagawin iyon? Hindi na itago ni Belinda sa boses ang pagtataka. Lumayo si Belinda at buong lakas na tinanggal ang kamay ni Van sa kanya. Belinda looked at Van with a confused look, malalim na bumantong hininga si Van at pumikit. What I mean is, try not to be with her because just like what you said, she is the fiancé of the CEO. But why? She's the fiancé of the CEO, but why do I need to do that? Ano naman kung fiancé siya ng CEO? Huminga ng malalim si Belinda at saka tinalikuran si Van pagkatapos niyang itanong ng mga iyon. Hindi lubos na isip ni Belinda kung bakit gusto ni Van na gawin niya iyon. Why do I need to avoid her and try my best not to be with her? I don't get you, Van, mariing sabi ni Belinda at saka naupo sa kama. Belinda looked at Van and saw how problematic he seemed. Why don't you just do it? Umawang ang labi ni Belinda sa biglaang pagiging seryoso ng boses ni Van sa kanya. Not until you tell me why I need to do that, maliban sa fiancé siya ng CEO. She's kind, and if I'm going to be with her again, anong masama? And what's with you? Why are you acting like that? Belinda couldn't help but seriously ask Van. Van sighed again. Hinawakan niya ang batok. Binuka niya ang labi para magsalita, pero bigla niya ulit tinikom at agad na tumalikod. Umawang ang labi ni Belinda nang tuluyan itong umalis sa kwarto nang walang sinasabi. Belinda let him go and didn't follow, thinking Van was just in the living room. But she didn't know, Van had already left the apartment. Dahil sa nangyari sa apartment nila Belinda at dahil sobrang daming tumatakbo sa isip ni Van, agad na itong nagtungo sa bar. He was alone and not with Warren. He suddenly wanted to get drunk and let the alcohol make him forget how complicated his life was right now. He couldn't help but ask himself what had happened that suddenly made his life like this. The plan was clear, but right now, instead of getting revenge, he suddenly fell in love. Nakakagago, pero talagang baliw na ata siya para magkagusto at hayaan na sirain ang nararamdaman niya ang plano. His mind wanted to continue the plan kasi mas madali iyon. Mas madaling gawin iyon at hindi na magiging komplikado ang mga bagay-bagay, hindi na rin magugulo ang ibang plano sa buhay niya, isa na roon ang pagpapakasal niya kay Zai. Pero paano niya magagawa iyon kung halos pag-iyak lang ni Belinda ay nakakapagpahina na sa kanya? Van can't hurt Belinda anymore. Agad niyang nilagok ang laman ng baso niya, at pagkalapag pa lang ng panibagong baso sa harap niya ay agad na niya ulit iyon ininom. Sa gitna ng tuloy-tuloy na paglagok niya sa inumin ay tumunog ang phone niya. He saw his mother's message. Mama, bakit hindi mo sinamahan si Zai sa family dinner kasama ang pamilya ni Zai? Don't tell me you're with that woman. What the hell do you think you are doing? Nakakahalata na ako. Finish the plan immediately at iwan na ang babaeng iyan. Napahilot si Van sa siftido nang mabasa iyon. Hindi na niya talaga alam ang gagawin niya. He needs to stop this immediately. He needs to talk to Zai immediately and tell her that he doesn't want to marry her. Agad ulit niyang itinaas ang kamay nang maubos niya agad ang 5 kakalapag na alak ng waiter sa linesa niya. 10 shots. Lasing na si Van dahil talagang sobrang tataas ng alcohol content ng mga ininom niya. Mas lasing pa nga ito ngayon kumpara noong isang araw, mas marami ang nainom niya ngayon. Van drunkenly looked at the person in front of him, pero dahil nakarami na ito ng inumin ay hirap na siyang imulat ang mata niya. That guy was still talking, but Van was already too drunk to register what the guy was saying. That guy's voice was really familiar to Van, pero masyado nang nilamon ng alak pati ang pandinig niya. Tinaas na lang ni Van ang hawak na baso bilang pag-aaya sa lalaking nasa harap niya. Muling lumagok si Van ng alak at saka pumikit ng mariin. Sinandal niya ang buong katawan sa U-shaped na sofa at huminga ng malalim. Malaki ang U-shaped na sofa, pero mag-isa lang siya roon, reason why many women were already looking at Van.
Agaw pansin din kasi ang kagwapuhan nito at sobrang obvious naman na mayaman siya kaya hindi maiwasan ng mga babaeng tumingin sa kanya. Until he felt someone beside him. It was Zai, and she was already looking at Van worriedly. Kakilala nila ang lalaking kumausap sa kanya kanina at ito ang tumawag kay Zai kaya nalaman ni Zai na nandito at lasing na lasing si Van. Malumanay na tawag ni Zai kay Van, pero sa kalasinggan naman ni Van ay ibang boses ang rumahistro sa tenga niya. It was Belinda's voice. God, you look so drunk. Kaya mo bang tumayo? Zai asked Van, pero talagang boses ni Belinda ang naririnig ni Van. Zai tried to pull Van to stand up, pero nagulat si Zai nang hilahin siya ni Van at paupuin sa kondongan nito. Van. It was really Zai, but for Van, it really sounded like Belinda. I love you. Halos manlaki ang mata ni Zai sa narinig. Van tried to open his eyes and look at Zai, pero hinawakan at hinaplos ni Van ang batok ni Zai nang makita niya ang mukha ni Belinda sa mukha ni Zai. You love me? Gulat na tanong ni Zai habang nakatitig kay Van. Van chuckled and his hand already traveling to Zai's waist. Nakagat na lang tuloy ni Zai ang labi habang nakatitig kay Van. Ang ganda mo, Van said habang nakatingin pa rin kay Zai at nanatiling si Belinda ang nakikita. Really? Halos lumundag na ang puso ni Zai sa naririnig kay Van. Biglang wala na rin siyang pakialam kung may nanunood man sa kanila na hindi nila kilala. Van stared at Zai, thinking she was Belinda because of his drunkenness. Van looked at Zai's lips. Napapikit at halos ilagay na ni Zai ang braso sa batok ni Van nang halikan siya nito. Hindi naman maiwasan ni Zai ang magulat sa paraan ng paghalik ni Van. Van was always aggressive when kissing Zai, pero ngayon ay sobrang malumanay at may pag-iingat iyon, reason why she couldn't stop herself from feeling even happier. Ang hindi niya alam ay ibang babae pala ang iniisip ni Van habang hinahalikan siya. Van woke up dahil sa mahigpit na yakap sa kanya because he thought it was Belinda. Niyakap niya rin ito pabalik. Ang pinagtataka lang ni Van ay hindi niya maamoy ang gustong-gusto niyang pabango na palaging gamit ni Belinda. Good morning, gulat na napalayo si Van ng boses ni Zai ang narinig. Van looked at her and sighed. Zai. Hindi na itago ni Van ang gulat nang makita si Zai sa tabi niya, walang saplot at tanging ang puting kumot lang ang nakapulupot sa katawan niya. Why? Para kang nakakita ng multo, natatawang ani ni Zai at naupo para tingnan si Van. Van sighed nang tuluyan niyang mapagtanto ang nangyari. Again, may nangyari na naman sa kanila ni Zai. Damn it. He thought it was Belinda. Huminga ng malalim si Van at hinilamos ang palad sa mukha niya. Van looked at Zai nang lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi ng mabilis. Zai, mahinahong sambit ni Van. Manim, hindi maitago ni Zai ang sobrang saya sa nangyari kagabi. Sobrang saya niya dahil sa lahat ng mga narinig niya kay Van. Did I say something or do something last night maliban dito? Van couldn't help but ask dahil wala na siyang maalala pang iba. Ang naaalala lang ni Van ay akala niya si Belinda ang kasama niya, he didn't know it was Zai. Zai bit her lips and just kissed Van again. Let's get married. What? Gulat na tanong ni Van sa sinabi ni Zai. Zai saw how shocked Van was about what she said, kaya naman napapout siya. Doon din naman ang punta natin, right? Why don't we just get married, right now? Zai held Van's arm. Zai, ang usapan, you need to graduate first. Why are you suddenly saying that word? Van said and almost frowned. Agad na inabot ni Van ang suot niyang pants kahapon at agad niya ring sinuot. Van still wanted to say something, pero hindi niya natuloy nang tumunog ang phone niya. It was his mother who was calling. Agad niya yung sinagot at talagang napamura na lang nang marinig ang sunod na sambit nito. Nasa baba kami. Breakfast is ready. Is Zai still sleeping? Ma, bakit hindi ka man lang? Napapikit si Van at huminga ng malalim. Hindi na tinuloy ang sasabihin. I mean, Zai is awake. Mag-aayos lang kami, bababa na rin kami. Fix yourself. Nasa baba sila mama, sambit ni Van kay Zai at agad na pumasok sa loob ng bathroom. Dahil sa masyado pang okupado si Zai sa sayang nararamdaman niya sa nangyari kagabi, hindi nito pinansin ang seryosong mukha ni Van. Agad lumabas si Van nang makapag-ayos na, but the first thing he looked at was his phone habang pababa siya sa hagdan.
Van sighed when he saw Belinda's text message. Belinda, where are you? Are you mad? Van started typing habang naglalakad pababa. Van, I'm sorry. I just need to do something. Hindi ako galit. Let's see each other if have time. Good morning and I love you. Pagka-send niya iyon ay mariin siyang napapikit. Van thought na pamilya niya lang ang nasa baba, pero napasinghap siya ng pati ang mama ni Zai ay naroon. Tita, good morning, bati na lang ni Van sa kanila. Zara Padua, Zai's mother, smiled at Van. Good morning, Iho. You have a big house, ha? I like the interior design. Ikaw na ang nag-design ng lahat, Iho. Zara Padua asked Van. Of course, Zara. My son designed this. After all, he has 2 degrees, his architectural degree, and engineering degree, proud na sambit ni Cecilia kay Zara. Yeah, you should be really proud of your son, Cecilia. Iba ang talino at diskarte ng anak mo. It made me really feel relaxed that Zai will be his wife soon. Nagpatuloy sa usapan ang dalawa habang nanatiling tahimik na lang si Van. He just wanted to go and leave them there, pero alam niyang hindi iyon ang dapat niyang gawin. Wait, hindi ba you still need to check up frequently? Ayos lang bang mamalagi ka rito ng matagal? Kasama na nila si Zai nang sabihin iyon ni Zara kay Cecilia. Well, yes. I need to be checked up frequently, but I think mas lalo akong magkakasakit kung mananatili ako sa ibang bansa. My son is here, and I also want to be here. Tumango si Zara sa sinabi ni Cecilia habang naglalagay ng pagkain sa pinggan niya. Just don't stress yourself too much. Mahinahong sambit ni Zara kay Cecilia. You know who's making me stressed, Zara. Hanggang ngayon ay nanggagalaiti pa rin ako sa kasambahay na pinalit sa akin ng asawa ko. Niloko at pinagmukha nila akong masama. They don't deserve to be happy. Van looked at his mother when he heard her serious voice. Ma, mahinahong tawag ni Van lalo nang mapansin niya ang medyo panginginig na naman ng kamay ng ina niya. Van held his mom's hand and tried to make her relax. Van worriedly held his mother's hand. Nakahinga lang si Van nang umiba ang naging usapan nila. Van became silent again at maya-maya'y tinitingnan at sinusulyapan ang phone niya nagbabaka sakaling may reply na si Belinda, pero matagalan na sila sa pagkain ay wala pa ring reply si Belinda. Is she busy? Naitanong na lang ni Van iyon sa sarili niya. Yes, tita, kaunti na lang gagraduate na ako. I need to do my best lalo na at sobrang laki ng achievement ni Van sa buhay niya, Zai said, but Van didn't pay attention to that. Oh, God. Ang tagal. I already want the 2 of you to get married. At saka gustong-gusto na ni Papa ang magkaroon ng apo. You two need to make this fast, ha? Masyadong abala si Van sa pagtingin sa phone niya at paghihintay sa message ni Belinda kaya wala siyang kaalam-alam sa usapan nila. Van held his phone nang hindi na niya napigilan ang kunin iyon. He started typing. Van, are you busy? Van stared at his phone and sighed. Natigil lang siya nang hawakan ni Zai ang braso niya. Well, I am already ready, tita. Kung ako lang, I can already marry him even if I'm still not graduating. Nanlaki ang mata ni Van sa narinig. Hinawakan ni Zai ang mamay ni Van at ngumiti rito. Zai, if you say that while your lolo and dad are here, siguradong hindi nila tatanggapin kung sakaling nagbibiro ka lang. They might marry the 2 of you soonest. Kaya huwag kang magbibiro ng ganyan, hindi naiwasang balaan ni Zara ang anak, pero sabay-sabay na sumanghap sila Van sa sunod na narinig. I'm not joking. Gusto ko nang magpakasal. Zai looked at Van and smiled. Zai, tawag ni Van kay Zai, pero halos mapamura na lang siya sa sunod na sinabi nito habang nakatingin mismo si Zai kay Van. Daddy and Lolo are coming here already. Tinawagan ko sila bago ako bumaba rito and I excitedly informed them that I am already ready, that I want US to get married. Masaya at talagang malawak ang pagngiti ni Zai sa pagkakasabi niyang iyon. Wow! Gulat man pero hindi napigilan na sabihin ni Cecilia iyon pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Zai. Habang si Zara naman ay agad na napainom. And Van. He suddenly didn't know what to do dahil alam niya na ang pangunahing rason kaya hanggang ngayon ay nasa engagement pa rin sila ay dahil sa kagustuhan pa ni Zai na makapagtapos bago ikasal,
and hearing that Zai already wants them to marry kahit na hindi pa rin ito graduate ay talagang sobrang nakakakaba at nakakagigil kay Van. Alam ni Van na sa sinabing iyon ni Zai, mas mapapabilis na ang pagpapakasal nila and Van didn't want to do that. Are you sure, Zai? Seryosong tanong ni Zora sa anak dahil pati siya ay nagulat sa narinig. She never thought that Zai would suddenly decide like this. Yes, tita. I want to marry Van sa lalong madaling panahon, nakangiting ani ni Zai at talagang hindi na matanggal-tanggal ang ngiti rito. Zai, hindi naman natin kailangan magmadali, matagal na rin naman mula noong na-engage tayo kaya hindi na ito pagmamadali, Van. Are you not excited to marry me? Kasi ako, excited na. I can't wait to be called Mrs. Villarriva. But okay then, let's make this official. Tatawagan ko na rin si Papa para pumunta rito for US to talk about this decision. Halos mapasinghap si Van sa narinig mula sa kanyang ina.